Isa po mapagpalang oras muli ang aming ipinapaabot sa lahat ng taga-subaybay at nakatunghay dyan sa inyo pong mga telebisyon. Welcome po muli kayo sa programang Back to the Scriptures. Ako pong inyong lingkod, kapatid na Joel D. Abonales Jr. At ito po naman ang inyong kapatid, Brother Ronald Ovidos, na sa inyo'y nag-aanyaya. Samahan po kami sa loob ng isang oras na pagtalakay ng salita ng Diyos. Atin pong tatalakayin sa mga oras na ito ang may kinalaman po sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. At ano ang epekto nito sa ating karanasan para sa buhay na darating. Ngunit bago po yon, tayo pong lahat ay manalangin. Makapangyarihan at mapagpala naming Panginoon, amin pong itinatalagang aming sarili sa pag-aaral ng inyo pong salita. Pangunahan kami ng inyong banal na Espiritu. Dalhin po kami sa lahat ng katotohanan. Salamat po sa pakikinig sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Napakahalaga po sa lahat ng mga mananampalataya sa ating Panginoong Yesus na maunawaan po natin ang Kanya pong kamatayan at ano po ang nagagawa nito sa ating pong present life at magagawa po nito para sa buhay na darating. Alamin po natin sa mga oras po nito sa tulong ng ating pag-aaral na ito, kasama si Brother Ronald, ang mga bagay na nakapaloob doon sa kamatayan ng ating Panginoong Yesus. Ang Kanyang kapubang kamatayan o sa Kanya po bang kamatayan ay involved pa rin po ba ang Kanyang pagiging Diyos? O ang sakripisyo sa Kanyang kamatayan ay ang Kanya lamang pong humanity? Alamin po natin ang mga bagay na ito. Brother Ronald, itong idea na ito ay madalas din mapag-usapan, lalo tigit ang series na ito ay pinatutungkulan natin sa mga hindi naniniwala tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Yesus. Ito nga mga semi-Arians na ito or Arianism. Kumbaga kanilang ipinapalabas ang ating Panginoong Yesus sa Kanyang kamatayan, kumbaga parang tigre na pumunta dito sa lupa na walang mga ngipin. Alam natin, ang tigre, makapangyarihan yan, basta meron niyang ngipin. Parang ganon, kumbaga, dahil sa kanyang pagiging mababang uri ng Diyos, na wala doon yung kanyang pagiging infinite, kumbaga parang hindi na involved doon yung pagka-Diyos ang ating Panginoong. Ano ba masasabi natin sa mga bagay na iyon? Sinasabi po ng mga semi-Arians na anti-Trinitarian na mga kaibigan at kapatid natin na kung ang pagka-Diyos daw ni Kristo ay walang hanggan at hindi namamatay. At kung gayon, nung naipako siya sa krus, namatay si Jesus, ang namatay lang daw ay yung kanyang katawang laman. At hindi daw ito makakasapat para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Na kung atin nga namang pag-iisipan ay talagang parang mabigat yung argumento na kanilang binitawan na yon. Kasi nga naman, naniniwala tayo na bilang mga Trinitarians, ayon sa Bible, ang namatay ay yung human nature ng ating Panginoon. Pero yung kanyang divine nature ay nanatili pong buhay sapagkat kailanman ay wala tayong mababasa na itunuturo ng Biblia na ang Diyos ay may kamatayan. Kaya nga sinasabi na ang Diyos ay una't huli, siya po ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan, immortal at hindi namamatay. Kaya ginagawa lang natin yung kung ano yung sinasabi ng kasulatan, kinukuha lang natin yung idea ng kasulatan at hina-harmonize natin ito sa kabuuan ng teachings ng Bible. So, para sa kanila, ito'y katitisuran. So, aalamin natin ngayon sa banal na kasulatan at sa mga sulat ni Ellen G. White na kanila rin namang pinapaniwalaan na ano ba talaga ang katotohanan. Nung mamatay ba si Kristo ay namatay din ba yung pagiging Diyos niya? Meron kasing variants ng semi-Arianism, kapatid na Joel, na nagsasabi na yung pagka-Diyos ni Kristo, since ito ay maliit na Diyos, kumpara doon sa pagiging Diyos ng Ama na malaking Diyos. Kaya pagka namatay si Kristo, ay kasama rin daw namatay yung pagiging Diyos na yun. Kaya pagka hindi inform ang ating mga minamahal na mga taga-subaybay, convincing din ito kanilang argument. Pero pagka inaral natin ito sa liwanag ng banal na kasulatan at sa suporta din ng writings ni Ellen White, may inform ang ating mga minamahal na mga taga-subaybay kung gaano kahalaga o
pinatutungkulan ba ng banal na kasulatan na kagaya ng binanggit mo kanina, yung pangbayad sa kasalanan? Sa writings ba ni Ellen White, meron ba siyang binabanggit na sinusuportahan niya ba itong idea ng mga semi-Arianism na yung finite or yung may hangganan na Diyos makakapagbayad ba ng kasalanan? Kung ating pagbabatayan mismo, no, ng sulat ng ating kinikilalang propetisa si Mrs. Ellen G. White, na tinatanggap din naman nila, ay maliwanag na sinasabi niya na ang pagka-Diyos ni Kristo o anumang bagay na infinite, of course, ay walang kamatayan. Halimbawa, dito po sa isang aklat, sa page 44 ng Our High Calling, ay ganito po ang sinasabi ni Ellen White. No finite being could make atonement. Yan po ay napakaliwanag din sinasabi, mga kaibigan, na wala daw finite being. Pag sinabing finite being ay yung may hangganan. No? Walang finite being na may hangganan, kagaya natin mga tao, ang makakapaggawa ng pantubos sa kanino man. Totoo din naman. Kaya dun sa bagay na yan ay pagka sinabi natin na si Kristo ang kanyang pagiging tao at yung pagiging little God, yung maliit na Diyos, yun ang namatay, hindi sapat yun. Yun ang implication ng sinabi ni Ellen White na yun. Kumakalaban yun doon sa sinasabi ng mga semi-Arians na pwedeng tayong tubusin ni Kristo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang pagkatao at pagiging Diyos. Nabanggit mo kanina itong may kinalaman sa yung may hangganan ang Diyos. No? Pag sinabi ba nating may hangganan o kaya yung finite, yung tinutukoy sa English, paano ba natin uunawain ito? Ano ba ang kahulugan nito na termino? Kasi i-define natin to para maunawaan para natin ito sa function talaga ng Panginoong Jesucristo bilang pangtubos sa ating mga kasalanan. Ano ba ang kaibahan nito pag pinag-usapan natin yung finite at saka yung infinite na mga pag-uusap na ito? Maging sa mga standard dictionary, kapatid na Joel at mga giliw na taga-subaybay, ay atin pong makikita na pagka sinabing finite, ganito ang sinasabi ng Webster's 7th New Collegiate Dictionary doon sa item na finite. Sabi rito, meron siyang sinasabi sa 1A, ang finite ay having definite or definable limit. Letter B, having a limited nature or existence. So, kaya po, hindi pwedeng maging pantubos yung alimang bagay na tinatawag na finite o may hangganan sapagkat, ultimo, sa standard dictionary ay sinasabi na pagka sinabing finite ay meron siyang limitasyon. No? May limitasyon. Meron siyang certain limit sa kanyang activity, even sa kanyang nature o sa kanyang existence. Kaya, since alam po natin na ang nature ng kasalanan ay walang hanggan, Correct. kaya kailangan ang tutubos sa atin ay walang hanggan. Hindi pwede na tubusin tayo sa kasalanan na walang hanggan ng isang tagapagligtas na may hangganan. Ibig sabihin, itong pananaw ng finite na ito, yung may hangganan, ito yung pananaw ng mga semi-Arianism. Na kung saan ay human sacrifice alone lang. Yung kamatayan ng ating Panginoon. Hindi involved dito yung infinite. Yung pagkakaroon niya ng walang hanggang buhay. Kasi nga daw, kung infinite ang involved na Diyos at hindi rin daw namatay, kaya sinasabi nila na involved din yung pagka-Diyos, kaya lang yung maliit na Diyos na may limitasyon. Sa idea ba nito, sinusuportahan kaya ng mga aklat ni Mrs. Ellen White itong mga pananaw nila na mayroong kinalaman sa pagiging may hangganan ng ating Panginoong Yesus? Kasi ang argument nila, binabalikan nga nila yung history, yung pananaw ng early pioneers natin. Pero sa aklat ba ni Ellen White, binabanggit niya ba na finite din ang ating Panginoong Yesus? Hindi po ganyan ang pananaw ng kinikilala nating Messenger of the Lord, no? Sa Seventh-day Adventist Bible Commentary, no? Sa volume 5, page 1139, ay sinasabi po sa atin ni Ellen White, sabi rito, He was equal with God. Si Jesus ang tinutukoy niya rito. He was equal with God, infinite, and omnipotent. He could pay the ransom for man's freedom. He is the eternal self-existing Son. Siguro, kung ito po ay mababasa lang ng mga kaibigan natin na hindi naniniwala sa Trinity,
semi-Arians at kanila lamang pinaniniwalaan si Kristo na hindi siya eternal, kung ito po lamang ay kanilang inunawa, kung ito po lamang ay kanilang nabasa, maaaring na-skip nila itong mga bagay natin binabasa, ay hindi siguro sila magbabangon ng mga ganong mga argumento na lumalabag kapwa sa Biblia at sa sulat ni Ellen G. White. Kasi ang liwanag, sinasabi po dito na si Jesus ay equal, kapantay ng Diyos, infinite. Ginamit yung word na infinite. Walang Diba? hanggan. Walang hanggan. Opposite yan ng finite na binasa natin kanina sa dictionary na merong limitasyon. So sinasabi rito na ang Panginoong Kristo equal with God, no? Infinite and omnipotent. Kasi po, dahil sa bagay na yon, siya ay infinite, ay kaya po niya na tubusin ang sangkatuuhan mula sa pagkakasala. Kasi nga po, siya daw po ay the eternal self-existing Son. Kaya kung ano man po ang nangyari o nakapaloob doon sa misteryo ng pagkakatawang tao ng Diyos at sa katauhan ng ating Panginoong Yesus, at the same time siya ay Diyos, minsan, Brother Ronald, it's beyond our human comprehension. Hindi natin alam yung talagang involved dito, kaya may mga bagay na na-reveal din ang Diyos sa atin na kayang unawain natin para sa panukala ng kaligtasan. At gayon din, yung tinatawag na yung mystery din ng incarnation na hindi din natin talaga lubos maunawaan paano hindi mo ma-explain scientifically, diba? no? Nabuo yung batang Jesus sa sinapupunan ni Maria sa loob ng 9 na buwan na walang tatay. Kumbaga, parang itong mga semi-Arianism, parang sa kanila, parang kuha na nila lahat ng mga bagay pag ipinapaliwanag itong may kinalaman sa Trinity o dito sa, lalo tigit sa kamatayan ng ating Panginoon. Kumbaga, kaya na nilang kuhanin ng kanilang pag-iisip ang may kinalaman dito. Pero kung pag-aaralan natin ito, Brother Ronald, minsan malayo ito sa ating hinagap. Dito ipinaramdam lamang ng Diyos na siya ay walang hanggan, na karapat-dapat siyang magtubos sa ating mga kasalanan, kagaya ng binabanggit mo sa writings ni Ellen White. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, yan po ang danger. Yan po ang danger pagka halimbawa ay sa pagnanais ng isang tao na maunawaan ang mga misteryong na katuruan ng kasulatan, ay sinisikap niya itong unawain at ginagamit lamang niya ang kanyang reason or logic, na pagka para sa kanya hindi niya ma-explain ang isang katuroong sa Diyos, ay parang kinukonclude kaganyan na mali ito. Na kung tutusin, hindi porke hindi mo naintindihan ng isang bagay, hindi mo ma-explain, ay mali na. Yun nga po ang nagpapatunay na ang aral ng Diyos na hindi natin talaga exhaustively ma-explain at maunawaan ng ating human reason, ay nagpapatunay nga na itong katuruan ay galing sa Diyos. Kaya nga sinasabi ko madalas sa mga nakakausap natin, Brother Joel, na mga anti-Trinitarian, lalo na itong mga semi-Arians, na kasi sabi nila, hindi nila maintindihan yung Trinity. Naalala ko nga, naikwento ko sa ito ng isang araw, meron tayong isang kapatid na nakakalungkot nga, na siya ay isang masipag, kulturtor, at talagang siya po ay layman na napakagaling sa Bible. Pagkagaling sa Amerika, ay na-impluensya na itong mga semi-Arians na ito. Kaya pagbalik ng Pilipinas, itinuturo ngayon niya mali ang Trinity. At mas nauunawaan niya daw ngayon yung nature ng Panginoon at yung nature ng kaligtasan. At sabi niya, yung Trinity natin na napakagulo, di niya maunawaan, iniwan niya ito. So, nung tinanong ko siya, nung bago ka lumipat diyan sa semi-Arian, naunawaan mo ba muna kung ano yung doktrina ng Trinity? Sabi niya, hindi nga So, ano po ibig sabihin nito, mga kaibigan? Maaaring ganyan din po ang karanasan nyo. Hindi porke madali nyong maintindihan ang semi-Arianism, yung kanilang explanation, at di nyo maintindihan ng Trinity, ay mali na ang Trinity. Yun nga po ang nagpapakita na maaaring ito ay nasa katotohanan. Remember, Isaiah 55:11 says, my thoughts are higher than your thoughts. Di ba? As heavens are higher on earth. So, yung aking kaisipan mas mataas sa inyong kaisipan. Kaya dyan po may danger, mga kaibigan. Usually, yung mga nabibiktima nila ay yung mga kapatid o mga tao na hindi pa nila masyado naintindihan yung Trinity. Kaya pagka nakarinig sila na mas madaling maintindihan, kala nila tama na. Yun ang nangyayari po. Tsaka ang nakikita ko dito, Brother Ronald, yung hindi nila naunawaan yung seriousness ng problema ng kasalanan. Isa pa Kumbaga, yan. isipin mo, paano kung itong taong ito, ang sakripisyo ng ating Panginoon ay siya ay may hangganan,
paano nga naman siya makakatubos sa ating mga kasalanan? Kung ito yung susundan natin na argumento nila na finite being lamang siya, na mayroon siyang hangganan, paano ito makakapag-resolve ng problema ng kasalanan? Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, 'di ba, sa Korinto 5:19 na inire-reconcile ni Kristo ang kanyang sarili, ang mga tao sa Diyos. Kaya paano ang may hangganan na nagkatawang tao ay magkakaroon siya ng paano niya i-reconcile ang mga tao doon sa Diyos? Parang yung sinabi ni Pablo sa unang Timoteo 2:4-5 na mayroong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang taong si Jesucristo. Madalas iyan ay pinagkakamala ng ibang mga tao na kaya si Kristo ay tao lang. Pero ang hindi nila napapansin doon, kapatid na Joel at mga giliw na taga-sumaybay, ay hindi pwedeng tao lang si Kristo. Mabuti sana kung si Kristo ay tagapamagitan ng tao sa tao. Kasi parehong naunawaan niya yung likas ng tao dahil tao siya. Pero ang pinapamagitanan ng ating Panginoong Jesucristo ay tao at Diyos. Paano nga siya naman magiging epektibong tagapamagitan ng tao sa Diyos? Sa tao, maunawaan niya. Kung siya hindi Diyos, paano niya maunawaan naman sa panig ng Diyos? At paano niya magiging cause of reconciliation? Kaya nga gusto kong basahin dito, Brother Joel, yung isang talata ng Biblia. Na ito po ay nakatala sa Aklat ng Mga Awit, 49:7. Na kung saan dito ay pinapakita sa atin na biblical yung paniniwala na talagang walang makakatubos na tao lang o limited or infinite being. Sabi ho ng Awit 49:7, wala sa kanyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid. Ano ho? Ni magbibigay man sa Diyos ng pantubos sa kanya. Verse 8, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakilanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. So, maliwanag po, sinasabi ng banal na kasulatan, na hindi po kaya, walang kakayanan ang sinumang tao para tubusin ang sanglibutan. Yung tubusin lang na isang tao, ang isang tao lang, kahit isang tao lang out of 7 billion na tao sa buong mundo, hindi niya kayang tubusin What more pa kaya kung yung buong sanlibutan? Kaya napakaliwanag. O sino lamang ang may kakayanan na tumubos? Ayon din po sa Awit 49, italon lang po natin sa verse 15, ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Siyon sapagkat tatanggapin niya ako. So sino lamang po makakatubos? Diyos. So ang pag-uusapan po ay kaligtasan po ng ating kaluluwa. Hindi po pwedeng maging tao lamang ang tagapagligtas o kaya isang nilalang. Kagaya ng sinasabi ng mga semi-Aryan na yun daw ang kalagayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga dinescribe yan ng isang magaling na manunulat na si John Stott. Yung tungkol sa pagre-reconcile ng Diyos para sa mga tao at sa Diyos. Kasi serious talaga yung problema ng kasalanan, Brother Ronald. Siguro maganda basahin mo yung sulat ni John Stott sa The Cross of Christ na page 160, kapatid na Joel. The concept of substitution may be said then to lie at the heart of both sin and salvation, for the essence of sin is man substituting himself for God, while the essence of salvation is God substituting himself for man. Man asserts himself against God and puts himself where only God deserves to be. God sacrifices himself for man and puts himself where only man deserves to be. Man claims prerogatives which belong to God alone. God accepts penalties which belong to man alone. Ang ganda, no? This is the concept of substitution. Di ba? Sana maunawaan ito ng ating mga tagapakinig para maunawaan nyo kung gaano po kahalaga yung kamatayan ni Kristo sa ating personal na buhay at kung bakit ito lamang po ang paraan na ginagamit ng Diyos para sa ating katubusan ng kasalanan. Ang ganda nung sinabi niya rito, kapatid na Joel, ang concept ng substitution, sabi niya, for the essence of sin, ang kumbaga kung ipapaliwanag mo kung ano yung kasalanan, ang kasalanan is actually parang ginagawa mong ikaw ang mas masusunod kaysa sa Diyos. It is actually missing the mark. If you commit sin, hindi mo sinunod ang Diyos, ang sinunod mo, sarili mo. Kaya sabi ni John Stott, pagka ang tao ay nagkakasala, ikaw ay ipinapalit mo ang iyong sarili na parang ikaw ang mas Diyos kaysa dun sa Diyos. Pero
Pagdating naman po sa salvation, ang essence naman daw ng salvation o kaligtasan, ang Diyos naman, ipinapalit niya ang kanyang sarili para sa tao. So kung merong essence, yung essence ng substitute ay pagpapalit, hindi pa pwede na ang magtutubos nga sa atin ay isang nilikha o nilalang. Sapagkat ang papalitan niya ay isa ring nilalang. Kaya kailangan, para magkaroon ng essence at matabunan ang finity at ang kasalanan ng tao, kailangan infinite ang magsasubstitute sa tao para habang buhay niyang mababayaran yung kasalanan na ang epekto ay panghabang buhay din. Kaya nga ang sabi sa banal na kasulatan, mga kapatid, mga kaibigan, na ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kamatayan, sabi ng Roma 6:23. Akala ng iba, pagka namatay ka na, ay absuelto ka na. Hindi po yung kamatayan na pagkalagot ng hininga ang tinutukoy ng Romans 6:23. Ang kamatayan po doon ay walang iba kundi yung tinatawag na second death. Ikalawang kamatayan ayon po sa Revelation chapter 20 verse 14 and 15. Yun po ang sinasabi noon. Kaya kung ikalawang kamatayan ang babayaran, ay kailangan ay infinite po ang magbabayad. No? Iyon nga lang unang kamatayan, hindi mabayaran ng kapwa finite, created being, what more yung infinite na second death. Kaya napakaganda nung binanggit na ni John Stott dito yung concept ng substitution. Ganon din sa binanggit mo kanina na paano makakabayad ang tao lamang na ang tanging ang Diyos lang makakagawa. Kaya ganon din gusto kong idagdag, Brother Ronald, yung sa concept ng substitution. Kumbaga dito, sa ilang mga pag-aaral natin, pinaliwanag na natin sa mga manonood natin yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. Na siya ay nagkatawang tao upang maabot niya ang mga tao. Ibig sabihin dito, sa kamatayan ng tao na hinarap dahil sa kasalanan, yung concept ng substitution, sa kamatayan natin, yung kamatayan ni Kristo naging buhay sa atin. Ayan. Yung kamatayan ni Kristo ay ang pagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kasi mayaman ang Panginoon sa langit, siya ang makapangyarihan sa lahat. Pero paano itong Diyos na makapangyarihan sa lahat, yung mystery ng pagkakatawang tao niya at sa kanyang kamatayan, isinubstitute para mailipat sa atin yung kanyang yaman sa langit at yung ating karapatan para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya naalala ko yung sinasabi ni Martin Luther, na sabi ni Martin Luther, He took my place. At ganun din yung sinasabi ni Apostol Pablo, kapatid na Joel. Maganda basahin natin itong narito sa aklat ng Galatia sa 2:20. Andito yung concept ng substitution. Sabi nito sa Galatia 2:20 na sinulat ni Apostol Pablo, ganito po ang sinasabi, ako'y napako sa krus, nakasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So dito sa pananaw ng apostol na si Pablo, naniniwala siya na kaya po siya ay nakatitiyak ng kaligtasan, nakatitiyak na siya ay pinatawad sa kanyang kasalanan, ay dahil po yung anak ng Diyos ay iniibig siya at ibinigay ang sarili. Of course, yung sarili ditong ibinigay ng Panginoon, hindi lang yung kanyang pagiging tao, dahil hindi makakasapat yon. Bagkus kasama yung kanyang divinity. No? Divinity dito. At mamaya liliwanagin natin kung ano ba nangyari doon sa divinity. Ito ba'y namatay talaga? Kasama ba ng kanyang pagiging tao? Yamang ito ay paniniwala at sinusubscribe ng mga Seventh-day Adventists kagaya natin na ang idea tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon, siya ay Diyos. Meron bang statement na binabanggit na sa paniniwala ng mga Seventh-day Adventists tungkol sa divinity o sa pagiging infinite ng ating Panginoong Yesus? Yes, ito po ay ito ang official statement ng ating pong fundamental belief, Seventh-day Adventist belief, na kung saan ay ganito po ang sinasabi. When He became incarnate, Christ did not cease to be God, nor was His divinity reduced to the level of humanity. Each nature kept its standing. In Him, Paul says, dwells all the fullness of Christ, of the Godhead bodily, based on Colossians 2:9. At the crucifixion, His human nature died, not His divinity. For that would have been impossible. Ayun ang stand natin.
At para po manatili tayo sa tamang doktrina, ito'y nakabatay sa Biblia nga na ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagiging katawan tao, ang nakikita ng mga tao ay yung kanyang itsura na tao, pero ang hindi nila nakikita, invisible sa eyes ng human being, ay nagpa-function din yung kanyang divinity, yung kanyang pagiging Diyos, hindi ho nawawala. Yun ang sabi ng ating statement of belief. Kaya nung namatay si Jesus, ang namatay yung kanyang human nature. At hindi kasamang namatay yung kanyang pagka-Diyos. Kasi pag mamamatay ang pagka-Diyos, gaya ng ating mga tinalakay noong nakaraan, ay imposibleng mabuhay pa ang buong sangkatauhan. Sapagkat sinasabi sa Colossus 1:17 nga at Hebrews 1:3 na ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang kapangyarihan, yung kanyang salita, yun ang umaalalay sa ating sansinukob. Kaya hindi nagbabanggaan ang mga planeta at tayo ngayon ay nakakapagsalita pa rito, yung mga properties ng ating katawan ay buo. Pero kung siya ay namatay, yung pagiging Diyos niya, ay baka mawala din tayo, magkaroon tayo ng extinction. So, hindi pwedeng mamatay ang pagiging Diyos. Yung issue lamang ba dito sa kamatayan ng ating Panginoon, tungkol lamang ba to sa kamatayan talaga or meron pa bang ibang nakapaloob dito or sakop ng kamatayan ng ating Panginoon na pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa sa buhay na darating? Ito nga po, dito papasok mga kapatid. Kaya nga hindi inaaral ng Biblia na ang pagka-Diyos ng Panginoong Kristo ay namamatay. Kasi kung yun ay mamamatay din, ay sigurado, una, ang Panginoong Kristo hindi mabubuhay sa patay. At sabi nga ni Pablo, kung ang ating Panginoon ay hindi mabuhay sa patay, sabi sa 1 Corinthians 15, ay wala tayong pag-asa. Hanggang dito lang tayo sa buhay na ito. Kaya tayo nagkaroon ng pag-asa, mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat yung kanyang pagka-Diyos, yung divinity of Jesus, ay siya ang naging paraan, siya ang naging kapangyarihan para itong katawang laman ni Kristo ay magkaroon ng pagkabuhay muli sa mga patay. Kaya nga sa Biblia, inahalin tulad yung kamatayan at ang pagbangon muli ng ating Panginoon sa libingan ay yung magiging karanasan ng mga sumampalataya at sumasampalataya sa Kanya pag sila din ay namatay. Kaya nga ang issue dito, Brother Ronald, hindi lang basta nung nagkasala ka, mamamatay ka. Kundi kung mamamatay ka, meron ditong tinatawag na pag-asa para sa buhay na walang hanggan. The resurrection. The resurrection. Kaya meron din isa dito na kapag hindi talaga natin tinanggap yung na binuhay ang Panginoon sa mga patay at siya ay Diyos, yung second death pwedeng pumasok yun, di ba, Brother Ronald? Ito wala talagang pag-asa ito. Kaya ito din ang tinitingnan na issue ng kamatayan ng ating Panginoon para hindi tayo makapaloob doon, maka-experience ng second death kasi napakasakala po ito. Lalo tigit sa mga hindi sumampalataya sa ating Panginoon Jesus, Brother Ronald. Maganda nga yung sinasabi ni Ellen White dito, no? Sa The Signs of the Time, November 25, 1889, sa page 706, Brother Joel, gusto kong basahin ito, no? Sabi niya, "The wrath of God and the terrible manifestation of His displeasure of iniquity filled the soul of His Son with consternation. The withdrawal of the divine countenance from the Savior in this hour of supreme anguish pierced His heart with a sorrow that can never be understood by men. Sin, so hateful to His sight, was heaped upon Him till He groaned beneath its weight. The despairing agony of the Son of God was so much greater than His physical pain that the latter was hardly felt by Him." So, ini-explain dito yung impact ng kasalanan na hindi kaya itong dalhin lang ng tao. No? Dahil binabanggit dito yung galit ng Diyos, yung manifestation of the wrath of God dahil sa nagawa at epekto ng kasalanan ng sangkatauhan, ay napuno daw nito ang kanyang buhay na may paghihirap. Kaya sinasabi niya rito na ang paghihirap, yung suffering ng ating Panginoong Kristo, madalas sinasabi po natin na ito'y nagsimula nung siya ipako lang sa krus. Pero dito pala, doon pa lang sa oras na siya'y dumadalangin sa Ama, naranasan na niya yung suffering bago pa siya ipako sa krus. So, hindi kayang dalhin ito ng isang tao lang.
Kaya kailangan talaga ang tagapagligtas, bukod sa siya ay may human nature, kailangan may divine nature. At dito na-qualify ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga, sinusuhayan din ng banal na kasulatan ng iyong sinabi, Brother Ronald, tungkol doon sa paghihirap ng Panginoon na hindi nag-umpisa doon sa krus, kundi sa kanyang pagmiministeryo pa lang dito sa lupa, sa kanyang pamumuhay dito, naranasan niya na yung bigat na kasalanan, yung galit ng Diyos na kung maibibigay ito sa simpleng tao lang, Ay, hindi kakayanin. Yun nga, mga minamahal na mga kaibigan, yung simpleng problema lamang natin sa ating buhay, sa ating pamilya, sa mga karanasan natin dito sa lupa. Minsan yung iba nagpapakamatay, nagrereklamo, hindi na makayanan. How much more, Brother Ronald, at mga minamahal na mga kapatid, itong bigat ng kasalanan na dinala ng ating Panginoon at yung kanyang kamatayan ay naging kabayaran para mabigyan tayo ng panibagong buhay at sa buhay na walang hanggan. Yung dadalhin pa lang niya yung kasalanan ng nag-iisang tao, mabigat na eh. What more kung buong sanlibutan pa. At ang epekto nito ay panghabang buhay. Kaya kailangan ang Panginoong Kristo ay fully God and He is eternal in His divinity. In fact, meron tayong mababasa rito sa isang talata, kapatid na Joel, kung paano niya in-express ng Panginoong Kristo yung bigat ng kasalanan ng buong sanlibutan, iaatang sa kanyang balikat. Mababasa natin ito dito sa Mateo 26:38 hanggang 42, na ganito ang sinasabi. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko, hanggang sa kamatayan, mga tira kayo dito at makipagpuyat kayo sa akin. Nung sinabi ni Kristo ito, siya po ay, ang mga alagad, 11 na lamang po, ay nandun po sila sa Garden of Gethsemane. No? At sinabi niya, namamanglaw ng lubha ang kaluluwa ko. Ibig sabihin yung kanyang sarili na nararanasan niya na yung pagkalungkot, no? Hanggang sa kamatayan, no? Kaya sabi niya, mangagpuyat kayo, manatili kayo rito at tayo magsipanalangin. Talagang doon pa lang makikita mo yung total dependence niya sa Ama. At kung itutuloy natin sa verse 39, ay ganitong sinasabi, at lumakad siya sa dako pa roon, at siya'y nagpatira pa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayunmay, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad, at sinay kanyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, ano, hindi mo maaaring makipagpuyat sa akin ng 1 oras? Kayo'y mangagpuyat at mangagsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu ng katotohanan ay may ibig, datapot mahina ang laman. Muli siyang umalis sa bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayari makalampas ito, kung di mo kukunin, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa bigat ng kanyang mararanasan, nadadalhin ang kabigatan ng kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan nating lahat. Dumating siya sa punto na parang gi-give up siya eh. Parang sabi nga nung ibang mga critics ng Bible, dito daw sa puntong ito ay parang nagdadalawang isip ang Panginoong Kristo. Na hanggat maaari, sabi niya, Lord, alisin mo sa akin. Yung tinutukoy niyang sarong ito, ay yun yung kanyang sufferings na tatanggapin. Kaya sabi niya, parang, sabi ng mga critics, dyan pa lang makikita nyo na si Kristo ay reluctant mamatay. Kaya sabi niya, pero sabi niya, hindi yung ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Dito nga, Brother Joel, magpapatunay sa atin na iba yung ama at yung anak eh. Kasi iba yung will ng ama, iba yung will ng anak. Di ba? Sabi ni Kristo, gusto ko sana ito, pero masunod ang will mo. Kaya doon makita mo yung kanilang distinction ng personality. And still, yung tinatawag nating obedience, yung submission ng Panginoong Kristo sa kanyang ama. Kaya, dito natin makikita na yung suffering niya ay hindi talaga kakayanin ng basta tao lang. Kaya pasalamat tayo sa banal na kasulatan, binigyan tayo ng pangako, binigyan tayo ng confirmation, at magkakaroon tayo ng confidence na ang nagdiktas sa atin ay hindi finite being. Kasi kung ma-realize natin, kapatid na Joel, na isa lamang finite being si Kristo, ako'y magdududa sa aking kaligtasan kung naligtas ba ako ng Panginoon. Kaya nga si Lucas din, maging si Lucas ay dinescribe niya din kung paano naranasan ng Panginoon ang bigat ng kasalanan. Dito po sa may Lucas sa Kapitulo 22, ang talata ay 44. At nang siya'y nang lulumo,
ay nanalangin siya ng lalong maningas at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. Dito, Brother Ronald, maliwanag na gaano kabigat ito. Ayun ko, kung naranasan mo na, Brother Ronald, sa mga pagsubok mo sa buhay, nagkaroon ka na ba ng pawis sa dugo? Ewan ko, mga minamahal, kung kayo po ay nakaranas ito, mahirap isipin ito. Tayo, sa bigat ng problema, ang pinaka-final resort ng karamihan sa mga tao ngayon ay nagpapakamatay sila. Yung iba ay dahil sa kawalan ng pag-asa, dahil bigat na bigat. How much more ito, Brother Ronald? Mas mabigat yung kasalanan. Hindi natin maunawaan yung scope talaga kung anong nangyayari dito sa yung pakiramdam ng ating Panginoon. Pero ipinaliliwanag ng banal na kasulatan kung gaano ito kabigat sa ating Panginoon. Yun nga, naalala ko, Brother Ronald, nung bata ako, pinapalo ako ng tatay ko. Yun ngang maalala ko na may ginawa akong kasalanan, tapos uuwi na ako ng bahay. Kakabahan ka na. Parang ayaw mo na umuwi. Nararamdaman ko na yung pangangatog ng tuhod ko kasi natatakot na ako sa tatay ko. Parang nararamdaman mo na yung sakit ng palo. Ano? Sa tatay ko pa lang yun. Tatay mo pa lang yun. Pag sa nanay ko pa, di doble-doble na. How much more ang ating Panginoon, Brother Ronald. Buong mundo, dala niya yung kasalanan. Kaya napakabigat ito para sa ating Panginoon. Yan ay ginawa ng ating Panginoon, mga minamahal, dahil mahal niya tayo. Oo, sa panahon ng kanyang paghirap, di ba, inisip niya tayo. Hindi niya inisip yung sarili niya. Correct. Kung iisipin niya sarili niya, pwede naman. Pwede naman. Kaya lang, dahil sa kanyang pagmamahal, yun ang nag-move sa ating Panginoon. Amen. Na unahin yung ating kaligtasan kaysa kanya. At nanghahawakan naman siya sa bagay na siya ay pinangakuan, na siya ay bibigyan ng kalulatian right after he did this thing. Now, dahil dun sa bagay niya, mayroong explanation dyan yung mga doktor yung kanyang pawis, yung patak ng kanyang pawis ay parang naging dugo. I forgot the term, pero yan ay medically ay nangyayari, na rarely nangyayari pagka ang tao ay merong mabigat na talagang iniisip, na talagang nagiging dugo yung kanyang pawis. So doon pa lang pag inisip natin, mga kapatid, mga kaibigan, parang hindi ka na mahihiya ka na magkasala at lumabag sa Panginoon. Isipin mo ang isang Diyos nagkatawang tao para lang ikaw ay iligtas, na kung tutusin hindi naman niya karapatan yon. Kaya nga ito'y tinatawag na biyaya, no? Alam nyo, yung salitang biyaya, medyo hindi pa natin nararamdaman dyan yung bigat ng kahulugan ng grace sa biyaya. Amen. Ang pinaka-literal, Brother Joel, na magandang definition sa Tagalog ng salitang grace o yung biyaya ay hindi sana nararapat na awa. Yun ang pinakamaganda. Kasi kung sasabihin mo lang naawa ang Diyos, parang walang lang dating kasi tayo naaawa din eh. Pero yung hindi sana nararapat na awa, yun ay mabigat. Ibig sabihin, kung tutusin, hindi tayo karapat-dapat kawaan. We deserve to die because we all sin, for the wages of sin is death. Pero dahil yung kanyang biyaya ay hindi natin ma-explain at ito ay umaapaw, kaya yung kanyang awa na hindi sana nararapat ay ibinigay niya sa atin. So doon pa lang kung sino man sa atin ang hindi matunaw ang puso para mahalin ng Panginoon, ewan ko na lang. Di ba? Kaya nga doon sa Korinto 15, unang Korinto 15, binabanggit ni Pablo doon na kung hindi namatay ang ating Panginoong Yesus, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng nilalang ng ating Panginoon. Kaya ganun kahalaga ang impact ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya dito, Brother Ronald, dito ba sa suffering ng humanity ni Christ, nakibahagi din po ba dito yung divinity niya? Nagsuffer din po ba yung divinity ni Christ nung nagsuffer yung kanyang humanity? Okay. Sabi ni Ellen White ay ganito sa The Faith I Live By sa page 50. God Himself was crucified with Christ. Pero mo yan, ano? God Himself was crucified with Christ. For Christ was one with the Father. Ano kayang ibig sabihin niya rito? Na ang Diyos mismo ay naipako kasama ni Kristo. Kasi po, ayon po sa doktrina ng yung Christology, no? Alam natin na si Kristo ay isang persona na may dalawang nature. Kung alin man ang activities na halimbawa ginawa ng divinity, maituturing din itong ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang person. Kapag halimbawa ang active naman yung kanyang humanity, sinasabi rin ito na ang may kagagawan ay isang personang si Kristo. Kaya pagka sinabing God Himself was crucified with Christ, ibig sabihin daw nito, si Kristo kasi ay iisa sa Diyos. Kaya hindi kasi sila magkahiwalay, meron silang distinctions pero magkahiwalay. Ibig sabihin lang nito ay, though hindi actually, kasi baka isipin ng mga tao,
na itinuturo natin na ang Diyos mismo ay napako sa krus. Hindi siya napako sa krus. Ibig lamang sabihin nito, yung katawan ni Kristo bilang instrumento ng Diyos, instrumento siya ng Diyos, kung ano yung mangyari kay Kristo, nararanasan din ng Diyos mismo sa kanyang sarili. Kung nag-suffer si Kristo sa cross, nag-suffer din ang Ama, though hindi naman siya necessarily namatay. Kaya kasi imposible yun eh. Naalala ko dyan, Brother Ronald, yung mga madalas na kasabihan natin na ang sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Oh, yan. Kumbaga, ito, nag-manifest ito sa relationship ng Trinity. Sa panahon ng paghihirap ni Christ, ganun din na suffering yung nararanasan ng Trinity na ito, ng kadyusan ng ating Panginoong Yesus. Kaya hindi natin pwedeng paghiwalayin, mga minamahal, yung human nature at saka yung divinity ni Christ. Kasi parehong elements yan na kinakailangan natin para sa tinatawag natin na plan of salvation or redemption. Parang ganito, halimbawa, Brother Joel, sumulat ako ng letter para sa iyo. Pwede kong sabihin na ang aking mga daliri at kamay ay sumulat ng sinulatan kita ng aking mga daliri at mga kamay. Hindi kasamang aking paa, hindi kasamang aking mata, hindi kasamang ilong. Pwede mo sabihin yon? Hindi. Pagka usually ang sinasabi natin, sumulat ako sa iyo. So, pag sinabi sumulat ako sa iyo, kahit na actually ang kamay ko ang correct, sumulat, hindi pwedeng hindi involve ang buong katawan. So, since ang Diyos ay iisa na tatlong persona at hindi magkakahiwalay, kung ang nagsuffer yung isa, lahat nagsasuffer. Maganda nga yung sinabi ni Ellen White dito sa The Signs of the Times, page, November 25, 1889, sa page 706, no? Ay ganito ang sinasabi po. There are many who have thought that the Father had no part in the sufferings of the Son. But this is a mistake. The Father suffered with the Son. Kaya nga diba doon sa aklat ng Biblia, biblical to eh. Minsan mayroong talata dito sa Biblia na nung una ko itong nabasa, parang hindi ko ma-reconcile itong nasa Gawa sa 20:28. Na kung saan ay ganito ang sinasabi. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon, at sa ibang translate sa original ay iglesia ng Diyos. Upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos o ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Nung una ko itong nabasa, nagkaroon na-confuse ako, kapatid na Joel, kasi paano nangyari yon? Iglesia ng Diyos, na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang Diyos ba may dugo? Di ba kung makikita mo, parang may conflict. Iglesia ng Diyos, tapos sarili niyang dugo. So ang Diyos pala may dugo. Ang Diyos ay espiritu. Walang laman at walang butong, walang dugo. So paano nangyari na ang Diyos ay madugo? Kung hindi mo tatanggapin yung doktrina ng Biblia na si Kristo ay may dalawang nature, God, man, Diyos at tao, hindi mo maintindihan itong talatang to. Sapagkat dito sa talatang to, pinapatunay na sa atin na si Kristo, bagaman hindi Diyos ang may dugo, yung kanyang laman ang nagsuffer sa cross, pero overall, ang nagsuffer yung isang personang Jesus, both God and man. Kaya damay-damay talaga yan, magkakasama. Dito naman kasi sinasabi din ang argumento nila, na mababang uri lamang ng Diyos talagang ating Panginoon, kasi meron siyang statement na binabanggit niya nung siya ay nakapako doon sa krus. Ang sabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Iniwan ng Diyos ang ating Panginoon. Babang Diyos lang siya. Totoo ba na nagsasabi ano bang ibig sabihin ng statement ito ng ating Panginoong sinabi niya na, my God, why hast thou forsaken me? Oo, ito isa sa mga talata na ginagamit din ng mga anti-Trinitarians. Minsan may naririnig ako, kung Diyos si Kristo, dapat daw nung siya'y nakabayubay sa krus, ang isinigaw niya ay, Diyos ako, bakit mo ako pinabayaan? So hindi niya sinabi yun. Ang sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ngayon, hindi ho natin dapat kuning literal na pinabayaan siya ng Diyos. Naramdaman lang ito ni Kristo, pero hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kasi bandang huli sa talata, sinabi niya, Ama, sa iyong kamay ay ipinatagubilin ko ang aking espiritu. So, hindi siya iniwan ng Diyos. Kasi kung iniwan siya ng Diyos, paano niya itatagubilin yung espiritu niya sa Diyos? Correct. So, ito'y makatalinhaga na salita. Anong sabi niya? Panginoon ko, bakit mo ako pinabayaan? Naramdaman lang ni Kristo yon sa krus. Kasi nga, dala-dala niya ang kasalanan ng sanlibutan. Di ba?
dala-dala niya ang kasalanan hindi lang ng isang tao, kundi ng sanlibutan. At kung atin pong titignan, ang bigat na naidudulot po ng kasalanan ng sangkatauhan ay sinasabi po sa ating sa isang aklat ng Isaias, no? Sa Isaias 59:2, kung ano ang nagagawa ng kasalanan sa tao. Ang sabi po, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpapakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. So, ang nagagawa po ng kasalanan ay nagkakaroon po ng separation between God and man. Siya ang nagpapahiwalay sa pagitan ng Diyos at tao. Kaya nung time na si Kristo ay sumigaw, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Doon niya naramdaman itong sinasabi ng Isaiah 59 verse 2 na nahihiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. So, yun nga po dapat matuwa tayo, mga kapatid, mga kaibigan, na sinigaw ni Kristo, Panginoon, bakit mo ko pinayagan? Dapat matuwa tayo ron. Alam mo ko bakit, Brother Joel? Kasi yun nga nagpapatunay na nadala niya ang kasalanan mo, kasalanan ko sa krus. Kung hindi siya sumigaw ng ganon, ibig sabihin, hindi niya nadala yung kasalanan. Hindi nahiwalay siya sa Ama at that moment. Kaya yun din ang isa sa mga nagpapahirap sa damdamin ni Kristo. Kung bakit reluctant siya nung una, parang ayaw niya, nagdadalawang isip sa mamatay. Kasi ayaw niyang mahiwalay sa Ama. Forever sila. First time na naranasan niya yun. Remember, sabi ng Bible, He was with the Father. Di ba? From eternity, and at this moment, ang sakit mahiwalay sa kanyang Ama. Kaya mahirap talaga unawain itong pag-ibig ng Diyos eh. Yung kanyang pagsugo ng kanyang anak, maging nung nararanasan niya na itong mga paghihirap na to, Brother Ronald, hindi kahit tayo, bagamat sinabi lang ng banal na kasulatan, nagsuffer siya, pero sa kanyang damdamin, mahirap siguro basahin at isipin kung gaano kabigat itong kanyang dinala. Kaya karamihan, alam mo, Brother Ronald, sa mga sumusulat ng mga hymnal, yung mga hymns, ito yung para naging sentro ng kanilang mga pagsusulat na hindi nila maunawaan kung gaano kalawak at karami itong pag-ibig ng ating Panginoon. Kagaya dito ni Charles Wesley. Ang sabi niya dito, amazing love, how can it be that thou, my God, shouldst die for me? Diba sabi mo kanina yung translation na sa hindi karapat-dapat na habag, ibinigay ng Diyos. Kaya wala makakaunawa talaga ng malalim na kaisipan ng ating Panginoon sa kanyang panungkala ng kaligtasan sa atin. Oo. Kaya nga, kapatid na Joel, siguro maganda rin na ipaliwanag natin sa ating mga tagapakinig yung paliwanag na papaano ang Panginoong Kristo, kung hindi namatay ang kanyang pagiging Diyos, paano ito naging involved yung kanyang pagiging Diyos sa kanyang pagkabuhay. May mga statement po tayong mababasa, mga kapatid at mga kaibigan, sa Biblia na nagpapakita ng mga example kung paano nag-harmonize ang pagiging Diyos ni Kristo at yung pagiging tao. For example, yung kasalan sa Kana, di ba? Sa John chapter 2, no? Alam natin na naubusan sila ng iinuming alak at nandun ang Panginoong Kristo. Kaya yung tubig na galon-galon ay ginawa niyang alak at natuwa at nasiyahan yung mga bisita. So doon sa tagpong yon ay sinasabi sa atin na yung si Kristo na tao, hindi niya kayang gawing alak yung tubig. Yung kanyang pagiging tao, hindi niya kaya yon. So, sa instance na yon, yung pagiging Diyos ni Kristo, yun ang naghimala para yung tubig ay maging alak. At ito lamang ay dinistribute ng kanyang pagiging tao. No? At mayroon pa mga instances tayong mababasa sa Bible, kapatid na Joel. For example, dito sa aklat ng Juan, kung atin pong babasahin yung aklat ng Juan sa 2, na kung saan yung mga Pariseo at yung mga Hudyo ay kini-question yung kanyang tinatawag na karapatan kung bakit siya nangangaral. Ang sabi po ng Juan 2:18, ang mga Hudyo ngayon nagsisagot at sa kanya sinabi, anong tanda ang maipapakita mo sa amin? Yamang ginawa mo ang mga bagay nito. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Verse 20, sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo sa templong ito at itatayo sa 3 araw? Hindi nila naintindihan kasi statement ni Jesus kung ano ibig niyan sabihin. Sa verse 21, ang sabi, datapwat
sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Kumbaga sinasabi ni Jesus, naghanap kayo ng tanda, o gibain niyo yung templong ito, at tinutukoy niya yung katawan. Patayin niyo, at sa loob ng 3 araw, bubuhayin ko ito. Si Kristo ba na tao, kaya niyang buhayin yung sarili niya? Hindi. Hindi. So, sinasabi niyo kasi alam niya, yung kanyang divine nature ay andyan. Hindi nawawala. He is still omnipotent, omnipresent, and omniscient. Yun ang tinutukoy niya na bubuhay sa kanya mula sa Kaya nga mga maging sa ilang mga talata sa banal na kasulatan, katulad sa Marcos 5, sa may 25 hanggang 35, nung may babae na humawak sa ating Panginoon, naramdaman niya parang mayroong Nabawasan ang kapangyarihan. lumabas sa kanya. Maging gayon din nung binuhay ng ating Panginoong Jesucristo si Lazarus sa may Juan 11:38 hanggang 44, na Yan. nakita doon, kung tao lang si Kristo, magagawa niya bang buhayin itong si Lazarus mula sa mga Hindi. patay? Alam natin sa Biblia, ang Panginoon lang ang makapangyarihan sa lahat pwedeng na bumuhay ng mga patay. Kaya dito maliwanag, mga minamahal, kung gaano ka makapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, bagamat siya ay nasa anyong tao din, at hindi rin at the same time nawala sa kanya ang kanyang pagiging Diyos na nagmanifest sa iba't ibang ministeryo niya na ipinahayag niya dito sa lupa. Dako tayo doon, Brother Ronald, no? Ito ay question ng karamihan din tungkol sa kanyang ministeryo o sa kanyang kapangyarihan, kung talagang tunay nga siya na Diyos. Kung tunay nga ba siya na Diyos, magagawa niya bang buhayin yung sarili niya mula sa mga patay? Kasi ito yung contention ng mga semi-Arians na tao lang siya, hindi niya mabubuhay yung sarili niya mula sa mga patay. Ano ba masasabi natin sa bagay na yun, Brother Ronald? Gaya nga ng ating nabasa kanina, kapatid na Joel, yung sa Juan 2, na sabi niya, gibain niyo yung templong ito at itatayo ko. So, bilang tao, sinasabi niya yun, itatayo ko. Pero alam natin, bilang tao, hindi niya kayang itayo yung kanyang sariling buhay. Sinasabi niya yun ng personang Jesus, pero ang kanyang sinasabing magtatayo nun, yung kanyang pagka-Diyos. Yun ang dating nun. At meron ding isang instances dito sa Juan, sa aklat ng Juan 17 hanggang 18, ay ganito ang sinasabi. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. So, ibinibigay ko ang aking buhay, ibig sabihin sa kamatayan, kukunin ko uli. Siyang uli ang babawi. Pero kung bilang tao, hindi niya kayang gawin yon. Siyempre, pagpatay siya, unconscious. Walang kapangyarihan, walang buhay. Pero, yung fact na sabihin niya, ibinibigay ko ang aking buhay, kukunin kong uli, ay nagpapatunay na andun present sa kanya yung Diyos, divinity. At sabi sa 18, sino may hindi nag-alis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong maibigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinanggap ko ang utos nito sa aking Ama. So kung kaya niyang ibigay yung kanyang buhay at kaya din niyang kunin, paano niya makukuha yung buhay niya kung patay siya? Magiging posible lang yun kung tatanggapin natin katotohanan na tinuturo ng Biblia na si Kristo ay isang persona na siya ay may dalawang kalikasan, Diyos at tao. Kaya nga sa bagay na yun, sinusuportahan din ng ni Ginang Ellen White yung kanyang idea niyan doon sa Seventh-day Adventist Bible Commentary. Sige nga. Ang pagkabanggit niya dito ay ganito. When the voice of the angel was heard saying, Thy Father calls thee, he who had said, I lay down my life that I might take it again. Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Come forth from the grave to life that was in himself. Deity did not die, humanity died, but Christ now proclaims over the rent of sepulchre of Joseph, I am the resurrection and the life. In his divinity, Christ possessed the power to break the bonds of death. He declares that he had life in himself to quicken whom he will. Only he who alone hath immortality, dwelling in light and fire, could say, I have power to take it again. All the human beings in our world take their life from him. He is the spring, the fountain of life. Pinatutungkulan dito, Brother Ronald, ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus. Kagaya ng sinabi mo kanina, binasa mo sa John chapter 2, ay meron siyang kapangyarihan na erase yung kanyang sarili muli. Maging si Ellen White, sinuporta niyang ganitong idea na kayang buhayin ng Panginoon
ng Jesus ang kanyang sarili. Kaya kung kayo po ay nagtatanong, sinong bumuhay sa ating Panginoon mula sa mga patay, ang sagot po, Brother Ronald, ang kanya ring sarili, sapagkat siya ay may immortality at makapangyarihang Diyos. It's either yung kanyang sarili ang magbubuhay or nagsisinungaling siya. Yun lang ang choice nila. Kaya nga dito sa unang Korinto 2:8, may binabanggit doon that they crucified the Lord of glory. They crucified the Lord of glory. Kanilang ipinako ang Panginoon ng kaluwalhatian. Paano nila ipapako ang Diyos? Pero sa mystery na yon, naunawaan ni Paul, ginamit niya mismo yung term na yon. Ipinako nila ang Panginoon ng kaluwalhatian. Paano may ipapako ang Diyos na yon? Kasi nga, through the person of Jesus Christ, pwedeng mangyari yon. Kasi yung isang person of Jesus Christ, may dalawa po siyang nature, which is God and man. Kaya may hirapan patunayan yung mga kaibigan natin, mga semi-Arians or Arianism, na maliit lang na Diyos talaga itong ating Panginoon. Kasi base sa liwanag ng mga binasa natin, sa kapahayagan ng Biblia, at sa sulat ni Ellen White na alam ko din na ginagamit din nila ito, nagsusuportahan din sila tungkol sa pagiging makapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, na yung kanyang divinity ay nagamit sa pagiging instrumento ng kanyang humanity. Amen. Kaya sa bagay na yan, masasabi natin, Brother Ronald, makapangyarihan talaga ating Panginoong Hesus. Hindi po siya demigod or semigod. Siya po ay makapangyarihang Diyos na binuhay ang kanyang sarili mula sa mga patay sapagkat siya ay Diyos. Amen. At since ayan po ay nagtutugma ang Biblia at sulat ni Ellen White, yan ay sinasabi ng Isaiah 8:20, sa kautusan, the Bible, and patotoo, the spirit of prophecy. Kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Kaya wala hong liwanag sa paniniwala ng semi-Arian. Kaya po, mga kaibigan, bumalik na po tayo sa katotohanan. Dalawa po ang witness natin, kautusan at patotoo, na si Kristo ay tunay na Diyos, siya po ay eternal, siya po ay hindi finite, bagkus siya po ay infinite God. Kaya pinatunayan din yan ni Timoteo sa sulat ni kay Timoteo sa unang Timoteo 6:16. Yan. Ang sabi dito ay, He who alone hath immortality, dwelling in light of life. Ito somehow may ganitong statement si Ellen White na siya ay may immortality, na siya ay lumalakad o nabubuhay ng may liwanag na para tanglawan ang lahat ng mga tao. Sa huling bahagi, Brother Ronald, kagaya na lang halimbawa sa iyo, hindi lamang sa ating mga manonood, anong impact ang nadadala sa iyo o nabibigay sa iyo ng kamatayan ng ating Panginoon? At anong pag-asa ang ibinibigay nito sa iyong present life ngayon? Lalo ako nagtiwala na ako'y makakarating sa langit. Amen. Kung magtitiwala ako sa kapangyarihan ni Kristo, dahil siya po'y Diyos na nagdigtas sa akin. Sabi nga po sa Jonas 1:17, tanging Diyos lamang ang makapagniligtas sa atin. Kaya po, mga minamahal na mga kaibigan, anong lalim o anong lawak ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus? Bagamat tayo ay hindi karapat-dapat, subalit minarapat niya na piliing mamatay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mapalad ka po kung ikaw ay nakikinig ngayon. Kung iyo itong isa sa puso, mauunawaan mo ang tunay na pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Kaya po, sa mga susunod na mga pagkakataon, samahan niyo po muli kami sa amin pong pag-aaral. Lalong higit nating unawain ang pag-ibig ng Panginoon habang ating pinag-aaralan ang doktrinang ito about sa Trinity. Subalit bago po tayo magtapos, ay pangungunahan tayo ni Brother Ronald sa isa pong panalangin. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ibinigay niyo po at hindi niyo ipinagdamot ang inyong buhay sa amin. Napakahalaga po ng inyong buhay para sa aming kaligtasan. Tulungan niyo po kaming lalong magpakumbaba at kilalanin ang aming pagiging makasalanan. Kilalanin at magpakumbaba at magpasakop sa inyong kaluwalhatian. Amen. Sapagkat ang kaligtasan ay sa inyo lamang. Lahat na ito, Panginoon, ibinabalik namin ang kaluwalhatian sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Abangan niyo po ang susunod nating pag-aaral na may kinalaman po sa persona ng banal na Espiritu. Kung siya rin ba ay Diyos na tinuturing kagaya ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus. Ang kapayapaan nawa ang sumaating lahat.